Okay, so continuation ito ng ating estimate ng suspended slab. So, ito pala naka-round up. 681. So, subukan natin. 0.681 multiply by 1.63. So, 1.10. Ayan siya. So, limit lang natin sa dalawang 0. Okay. So, umpisa natin tong 4.21. 4.21 meters. So, sa 4.21, sa 6 meters tsaka 7.5, 6, makakakuha tayo ng isang piraso. Sa 7.5, isa rin. So, mas mahaba yung wastage ng 7.5. So, dito tayo sa 6. So, kailangan natin 6 na pirasong 4.1. So, sa bawat piraso ng 6 meters, makakakuha lamang tayo ng isang pirasong 4.1. So, lagay natin dito 6 pieces. Haba 6 meters. 6 meters. Okay, so 3.46 naman. 3.46. Okay, so sa 3.46, makakakuha tayo ng isa dito sa 6, tsaka dalawa dito sa 7.5. So, lagyan natin dalawa. So, mas maiksi yung wastage nito sa 7.5. So, dito tayo sa 7.5. So, lagyan natin dito. 7.5 meters. Ayan. Dito naman sa kung ilang piraso. So, since dalawa makukuha natin, so, ilabas natin yung calculator. So, gamit tayo ng calculator instead na dito tayo mag-compute. Kasi, hindi lahat ng viewers natin marunong sa Excel. So, dito tayo sa Universal. So, ito, calculator, malamang alam ng lahat kung paano pumindot nito o gumamit. Okay. So, 7 pieces yung kailangan natin. So, we have 7 divided by 2. So, yung 2, galing ito dito. Itong 2. So, that is equal to 3.5. So, 3.5 pieces. So, wala naman tayong kalahati. Hindi ka makakabili ng kalahating piraso sa hardware. So, let's say 4 pieces. Okay. So, 4 pieces. Next, bottom straight bars naman tayo. So, meron tayong 11 pieces na 4.41. 4.41. So, isa pa rin dito. So, kung pagpipili natin, dito tayo sa 6 meters. Mas maiksi yung wastage. So, kailangan natin ng
11 pieces. So, isa lang makukuha natin dito. So, 11 pieces lang to. 11 divided by 1. 11 pieces. Okay, so meron din tayong 4.1 dito. 4.41 dito sa top straight bars. So, lagyan na rin natin. Copy muna natin to by 6 meters. Ayan. So, ito by 6 meters din to. So, kailangan natin ng 8. So, 8 divided by 1. So, 8 pieces. 8 pieces. Okay, so sa 3.39 naman tayo. So, 3.39 meters. So, makakakuha tayo ng isang piraso sa 6. Dalawang piraso sa 7.5. Okay, so ilabas natin yung calculator. So, ang requirement natin, 14 pieces. So, 14 divided by 2. Ito. That is equal to 7. 7 pieces. Lalagay natin dito, 7 pieces. Na 7.5 meters. So, ganun din dito. 7.5 meters na rin ito. Kaso nga lang, 8 pieces. So, di-divide natin yan. So, 8 pieces divided by 2. So, 4. 4. Yan. And next, lastly, yung ating cut bars. So, yung cut bars natin, so, minabuti ko nang wag computein ito. Kasi, itong 1.195 tsaka 1.445 meters. So, pwede natin kunin ito sa mga wastage na nakuha natin dito. So, gaya na lamang nitong 4.41. 4.41. So, ito yung nakuha natin. So, 6 meters. So, may wastage itong 1.59. So, 1.59 meters, pasok pa naman itong 1.445 meters natin. So, yan. Pagawa natin ito ng summary. Okay, so dito. So, bilangin natin lahat. So, 12 millimeters by 6 meters. So, ilan yan? So, calculator na lang muna. So, 6 plus, ito yung 6, plus 11, plus 8. 25 pieces. So, tabi muna natin dito. 25 pieces. $7.5. So, itong 7.5 natin, 4 plus 7 plus 4. 15. 15 pieces. Okay, so ayan. So, para mabuo natin yung ating bakal para doon sa ating slab, so kailangan natin ng 25 pieces na 6 meters or 12 mm in diameter by 6 meters at 15 pieces na 12 mm by 7.5. Okay, so compute naman natin kung gaano kabigat itong bakal na kailangan natin. Okay, so meron tayo ditong table. Ito. So, itong table na to is bigat nito kada metro ng bakal. So, sa 10 millimeters, meron tayong 0.616 kilogram kada metro. So, kung tinimbang nyo or nag-experiment kayo, magputol lang kayo ng 1 meter, 10 millimeters na sukat. So, 1 meter yung haba. Timbangin nyo. Kung ito ba ay 0.616 kilogram. Okay, so kung mas mababa, let's say 0.4 kilogram per meter. So, 0.4 kilogram yung bigat ng bakal nyo na pinutol. So, undersize siya. Kasi, ang standard na size ng 10 mm, dapat ito ay may bigat na 0.616 kilogram. Okay, so sa 12 mm, so dito tayo. So, ang multiplier natin, 0.888. Okay, so yung bigat ng bakal, so calculator, ito muna. So, let's say, dito tayo sa 25 pieces. So, 25 pieces
multiply by 6 meters, yung haba. Multiply by, multiplier natin na 0.888. So, that is equal to 133.2 kilograms. So, 133.2 kilograms. Next, itong 7.5 naman. Okay, so 15 pieces by 7.5 meters multiplied by 0.888. So, 99.9 kilograms. 99.9 kilograms. So, in total, ito plus ito. May ano pala, hindi pala may add yan. So, dito tayo. So, 133.2 plus 99.9. That is equal to 233.1. 233.1 kilograms. So, yan yung bigat ng bakal na kailangan natin. Okay, so, presyuhan natin. So, let's try kung magkano yan. Bakal pa lang ng slab kung magkano. Okay, so, ngayon, sa panahon ngayon, ang per kilogram ng bakal is 44 pesos. So, multiply natin sa 233. Yung 44 pesos na yan. So, 233.1 multiply 44 pesos. Material pa lang yan. Okay, so yan. Yung labor naman nito, nagre-range siya from 6 pesos to 9 pesos per kilogram. So, doon tayo sa 6. Kasi yung 9 pesos